Inilabas na ni PBBM ang listahan ng mga contractor na hawak ang pinakamaraming flood control project sa buong bansa. Ang pinagtataka ng Pangulo na corner ng 15 kumpanya ang bulto ng mga proyekto sa nakalipas na 3 taon na nagkakahalaga ng higit 100 billion pesos. At isa lamang yan sa red flags na nakita ng Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sa 545.64 billion peso budget para sa flood control project simula 2022, 20% nauwi raw sa 15 kontraktor. Yan ang report ni PBBM ngayong araw, 2 linggo matapos niyang hiyain ang mga anyay kontratista na nagbubulsa umano ng pondo. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. Dagdag ng Pangulo, mayroon daw 6,021 projects worth 350 billion pesos ang walang nakatalang detalye kung anong flood control structure ang dabuo. At kahit magkakaiba ang lokasyon, ang iba rito pare-pareho raw ng kontraktor. Sa 15 contractors na ito, 5 ang may pinakamaraming proyekto sa buong bansa. Ang top 2 and 3 tied to the Diskaya family of Pasig City. Kinalaban ni Sara Diskaya si Mayor Vico Soto nitong 2025 midterm elections. Dati nang itinanggi nito na siya ang may-ari ng St. Timothy Construction Corporation na dati ring kontraktor ng COMELEC bago ito tuluyang mag-withdraw. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, affiliate company naman ng St. Timothy. Sa license category ng Philippine Contractors Accreditation Board, isang Quad A firm ang Alpha and Omega. Ibig sabihin, may minimum net worth of 1 billion pesos ang kumpanya. Ayon kay Mayor Vico, unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Hinikayat din niya ang mga Pasigueño na makiisa sa investigasyon ng administrasyon. Kasama rin sa listahan ng Pangulo ang Legacy Construction Corporation ni Alex and Raymond Abilido na may kaso sa Korte Suprema noong 2009. Kaugnay na umano'y korupsyon sa isang waterworks contract sa Valencia Negros Oriental taong 2000. Lumutang din bilang top 8 contractor ang SunWest na nauugnay kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dawit ang SunWest sa formally scandal noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Here, I think you can analyze this for yourself. I don't need to explain this. These are the provinces with the most projects. And at the same time, here's a list of the top 10 provinces that are most flood-prone, that have been assessed to be the most flood-prone. I think you will notice they don't necessarily match. This side and that side don't necessarily match. Ang tinutukoy ng Pangulo, sa top 10 flood-prone provinces sa Pilipinas, 4 lang ang kasama sa mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects. At ang top 1, Bulacan, with 668 projects. Matatanda ang Bulacan na may pinakamalaking parte sa umano'y insertions sa 2025 budget. We have to clean our ranks. Ang banta ng Pangulo na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado, tototohanin niya ngayon. Mahirap man daw, pero kailangan unahin ang taong bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.